guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, nagpapasalamat po ako sa mga bago ko pong subscriber at doon din po maraming salamat po sa mga cross-watcher at naligaw po kayo sa akin channel. At gusto ko lang po ipaalam na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo at mahatiran ko po kayo ng mensahe. Okay? At nang sa ganun po, yung inyong buhay, yung inyong kabuhayan, yung inyong relasyon sa mga tao, sa inyong mismong karelasyon, asawa, live-in partner, relasyon sa kaibigan, relasyon sa magulang, sa kasamahan sa trabaho, mga manliligaw, nililigawan nyo, So, ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Guys, gusto ko pong magpasalamat sa inyo ng marami sa pagtitiwala na ibinibigay nyo sa akin. At kahit na alam nyo na fully booked na ako, ay willing pa po kayo talagang maghintay para mabigyan ko lang po kayo ng aking serbisyo. Maraming salamat po guys ha. At yung iba sa inyo, inuuna nyo po talaga yung bayad na kahit alam nyo na for example, ngayon gusto nyo na magbayad pero ang reading na magagawa ko sa inyo is aabutin pa ng 2 to 3 days. Kaya yung iba sa inyo talaga tinatanggihan ko kasi nahihiya naman akong paghintayin kayo ng matagal. Kaya sinasabi ko sa inyo na huwag na lang po muna kayo magproseso ng payment. At yung iba sa inyo hindi ko binibigay yung PayPal account ko kasi merong iba na nagbabayad agad. Tapos pag nagbayad, sinasabi, bayad na ako. Hindi po pwede yung ganun, meron din kasi po akong schedule at hindi lang po isa ang mga kliyente ko. Katulad po ng sabi ko sa inyo, online fortune teller po ako dito sa Japan. So, yung mga kliyente ko, company po kasi yan, online fortune teller company. So, doon po ako nakaka-receive ng mga kliyente ko. At para mag-expand po ako, gumawa po ako ng YouTube channel ko para ma-reach out ko po kayo. So, binabalance ko rin po yung aking spiritual na trabaho at yung ganitong trabaho ko. Kaya hindi po agad ako tumatanggap talaga ng kliyente as long as hindi ko na babalanse ang aking schedule. At gusto ko lang po talagang maging honest sa inyo at maging honest din kay Jesus Christ. Okay? Basta kapag naka-sure na ako sa date ng serbisyo ko, yan po ang ipapangako ko po sa inyo. Kasi ayoko pong masira ako sa inyo at sa aking employer. Si Jesus po ang aking boss. Okay? Siya ang aking protector, siya ang aking teacher, at sa kanya po nanggagaling ang aking kakayahan. At hindi ko rin po kayo kumbaga, masasabi ko na hindi kayo naligaw dito sa akin channel. Hindi po accident na nakita nyo tong channel ko at hindi rin po accident na mag-request po kayo ng personal reading or hindi rin accident na naka-resonate kayo. Malamang na dinala kayo ng gabay nyo dito dahil yan na ang divine timing. Okay? Maging kasagutan sa hinahanap nyo. Meron kasi kayong tanong sa sarili nyo. Ngayon, etong mga reading ko ang magbibigay sa inyo ng enlightenment. Okay? So ngayon, ang gagawin kong reading ay yung iyong buhay pag-ibig. At yung mga sinend nyo po na question, yun po ang aalamin natin sa ating baraha. Yung enerhiya, yung intention ng person mo, kung asawa ba, manliligaw ba, live-in partner ba, at yung gender, kayo nang bahala mag-adjust, yung edad, at yung bansa nyo, kung nasaan kayo, kung nasa Pilipinas ba, kasi ako nasa Japan po ako. So yung mga ganyan, kayo na po ang bahalang mag-adjust, at aalamin din po natin yung intention ng person mo. Ano ba talaga ang tunay na nararamdaman niya? Yung iba naman, meron din kayong question na kailangan ba siyang iwasan. So, yung sa mga ganyang klaseng, hindi naman lahat ng zodiac sign ilalagyan natin ng gano'n. Pero kayo na nag-request nito, lalagyan ko kayo ng aalamin natin kung dapat bang iwasan. At saka yung pinaka-outcome niya. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Pisces. Ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading.
Simulan natin sa iyong energy, Pisces, ha? Energy ni Pisces. Energy ni Pisces. Oh. Yan daw siya, Pisces. Yan, ang lumabas sa energy mo, Pisces. Flower power. Oh my God. Isa na lang at mag-a-add tayo dito ng dalawa siguro. Pisces. Diyan, thought power. Diyan, oh, abundance, embracing. Wow, nagkalat ang impormasyon. Pisces, nagmahal ka, no? Pisces, sino ang minahal mo? May tao kang minahal ng husto, Pisces. Maaring yung iba sa inyo, wala na kayo ngayon, pero natitira pa siya sa inyong isipan. Hindi siya naaalis sa iyong isipan. Sa utak mo, Pisces. Maaring yung iba sa inyo, kayo pa rin hanggang ngayon. Pero, puno kayo ng panlilinlang sa isa't isa. Yung iba sa inyo, hindi lahat, ano. At tingin ko, focus ka lang sa person na to, ano, Pisces. Kumbaga, hindi mo nakakita yung paligid. Madilim ang iyong paligid. Siya lang kasi ang nakakita mo. Nakafocus ka lang sa kanya. May ibang taong nagkakagusto sa'yo, gustong mag-offer, nakukitan, nagwagwapuhan, nagagandahan, nasisiksihan, na-attract, pero focus ka lang sa isang tao. Dito ka lang sa taong to. Mukhang no pansin na sa'yo yung ibang tao. At Pisces, tingin ko sa'yo, nasa tamang edad ka na. Kung hindi naman, yung sabihin mong bata-bata ka pa, masasabi ko mature ka kung mag-isip. Ano? Pero, pagdating sa person mo, hindi ka nakakapag-isip ng matino. Nakatago ka sa mask. Or, may filter ka. May filter yung picture mo, may filter yung pag-uugali mo kapag once na nagkaharapan kayo or humaharap ka sa kanya, or once na maging makaharap mo siya. Hindi mo kayang ipakita yung tunay mong habit, yung tunay mong pag-uugali. Let's say, pag nagkaharapan kayo, hindi ka makangiti nang ipapakita yung ipin mo. Palagi mo tatakpan. Ganyan katakip ka sa bibig mo. Pero kung tutuusin, bungis-ngis ka, kung umiti ka, pero, syempre, pag gano'n naman, pagka-type mo talaga yung isang tao, normal lang naman. Which is, yan ang nakakita ko sa'yo. So, yung mga habit mo, yung pag-uugali mo, yung tunay na ikaw. Or, iba sa inyo, mahilig siguro kayong maggat-ngat ng kuko. Dati, ginangat-ngat mo yung kuko mo pagka, ayaw mo na ngayon ngat-ngatin. Pagkaharap siya. O yung kapag kakain ka, kulang na lang, simutin mo yung mga kanin sa plato. Pero, dahil syempre kaharap mo siya, medyo may hiya ka ng konting nararamdaman, So, hinahayaan mo na lang. Baka yung iba sa inyo, patira-tira pa kayo ng ulam, ng kanin. Pero kung tutuusin, kung wala naman yung person na sa harapan nyo, talagang kakainin nyo pati. Sisimutin nyo lahat ng kanin. So, meaning, tinatago mo
yung iyong tunay na pagkatao. Baka yung iba sa inyo, yung sinasabi ko, cute lang, baka yung iba sa inyo, mas deep pa talaga yung tinatago nyo. Sinabi ko lang yung ko para mas magaan ng inyong Pero tingin ko dahil madilim ang barahan natin dito, yung iba sa inyo, grabing pag-uugali nyo, grabing habit nyo ang tinatago nyo talaga dito. Tingin ko sa'yo, may tiwala ka sa sarili mo. Very confident, very secure, and very hard worker na tao or Pisces. Work hard ka talaga para makuha mo yung gusto mo. Lalo na kung isang tao na type mo talaga, babae, lalaki man, or anong gender yan, kapag na-typean mo, talagang magpupursige ka para mapasa kamay mo yan. Magpapapansin ka kung ano ang gagawin mo. And ikaw ang Pisces na tingin ko sa'yo, mabait ka. Mabait, matiwala, bukas palad, praktikal, tapat, mapag-alaga. Yung iba siguro sa inyo, sa kabila ng sinabi kong maganda ang ugali nyo, sa negative side naman, masasabi ko na very choosy. Very choosy si Pisces. Pagdating sa mga crush, pagdating sa yung pananamit ng isang tao, ayoko niyan, hindi ko type yung mga ganyan-ganyan. Or makikipagkarelasyon ka, Parang meron kang masasabi ko na ideal na relasyon. At tingin ko sa'yo, homebody ka. Hindi ka palalabas ng bahay. May asawa ka man na Pisces o wala, tingin ko sa'yo talaga, sa bahay ka lang, more on. Ilalabas ka lang talaga kung kailangan. Pero kung hindi talaga, na hanggat maaari, sa bahay ka lang. Kung may garden, hanggang garden. Pero yung sabihin mong lalabas sa pinaka-gate, magtatambay-tambay kung saan, makikipagchismisan, hindi ikaw yung ganitong klaseng Pisces. At kung ikaw ang Pisces na may karelasyon or may asawa at may anak, tingin ko sa'yo talagang down to earth ang ugali mo. At nag-iisip ka kung paano mo papasayahin yung pamilya mo. Marami kasi siguro surprises para sa kung anong mga event ang meron. Just like birthday, graduation, talagang mag-effort ka talaga. Kasi gusto mong pasayahin ang asawa mo, ang anak mo, ang karelasyon mo. Baka yung iba sa inyong Pisces, may mga taong rumerespeto talaga sa inyo dahil sa meron kayong katungkulan or dahil sa yung gawin yung ganyan mas parang hindi naman respeto, parang kay Pisces mo nalang ipaubaya yan. Magaling si Pisces sa ganyan. So meron kayong ganyong klaseng image na kaya malamang may mga tao ring nagkakagusto sa Pisces na hindi mo sila napapansin kasi focus ka lang sa yung iba, focus ka lang sa person na ito. So, yan ang nakikita ko. Move on naman tayo sa intensyon, tunay na nararamdaman, enerhiya ng person mo. Okay, Pisces. Nako, sorry Pisces, salita ako ng salita, hindi pala naka-record. Nagkalimutan ko tuloy. Oh my God. Sabi ko, labas ako ng labas ng pagtingin ko sa screen, hindi pala siya nadadabing. I'm sorry Pisces. Okay, so, meron tayong trust, clarity of belief, embrace, retreat, keep an open mind. Na-shock ako Pisces. Bumaba ang aking tension. Well, anyway, balik tayo. Concentrate.
Okay, Pisces. Ang intention nito, masasabi ko, nalito ang person mong ito. Hindi niya kayang pumili. Okay? Nakataas ang kanyang dalawang kamay. Hindi niya alam kung anong dapat niyang saluin na nakakita ko dito, which is dito rin, yung kamay niya, nandun yung butterfly sa ibabaw, na hindi naman nakasayad sa kanyang palad, and dito rin nakalutang si Cupido. Ngayon, maaaring ang mga dapat niyang pagpilian, isa, ikaw. Pangalawa, meron pa siyang dapat na pagpilian. Maaaring tao, maaaring career. Masasabi kong third party. Yun ang karibal mo. At isa pa, meron din siguro itong napagtanto. May na-reveal sa kanya. May napagtanto siya about sa'yo or sa samahan nyo. Sa inyong dalawa lang or siguro pumunta sa bahay nyo tapos bumisita. Uy, merong napagtanto. Meron siyang nalaman. Meron siyang natuklasan. About sa'yo, sa inyong samahan. May nalaman siya. At para sa person na to, parang, teka lang, hindi ko pinaprioritize si Pisces. Or hindi si Pisces ngayon ang priority ko sa buhay ko. Meron siyang ganong klaseng nararamdaman. So, meaning, ang intention niya sa'yo, Pisces, hindi ikaw ang priority niya. Maaaring may pinaglalaban siya, yung sarili niyang emosyon, damdamin, para sa'yo, At hindi siya makapili. Malamang na wala talaga siyang pasyang sapat na masasabing pagmamahal na nararamdaman niya sa'yo. At yung tunay na nararamdaman niya, masasabi ko na meron pa kasi siyang katanungan sa sarili niya. At sa mga nakukuha niyang impormasyon din sa kung sino man itong mga nakakausap niya, meron siya nakukuhang impormasyon. Maaring sa'yo or sa pagkatao mo or sa family background mo. Or baka itong person mo, yung iba sa inyo, foreigner ito. Kaya, let's say, hindi family member mo, kundi yung pinakabansa mo. Bawa, yung taga-ibang bansa, tapos Pilipina ka. Nasa Pilipinas ka nakatira. So, gusto niya, meron siguro siyang inaalam. So, may nakuha siyang impormasyon as a Filipina, as a Filipino. Or kung ano bang klaseng, saan ka nakatira, meron siyang ganong klaseng, may nakuha siyang impormasyon. At tingin ko, meron siyang sinusunod na sariling paniniwala din. Maaaring yung iba sa inyo, tradisyon. Meron siyang tradisyon. Pero, ang dapat sa person na ito, alam mo, medyo siya ang tawag doon, slow, kumbaga siya kailangan niyang update sa kaalaman sa mundo. Hindi niya siguro alam na, sikat na ngayon ang internet, halos lahat ng tao may cellphone. Hindi ko naman sinasabing makaluma siya, which is, ang nakikita ko, hindi siya interesado doon. Pero ang kailangan niya dito is mag-update sa mga bagay-bagay, sa kasalukuyang sitwasyon. Na malamang na aware siya, pero wala siyang balak na alamin or pasukin. Kaya yun ang masasabi ko, yung kaalaman niya is medyo may pagkaluma, yung ganun. Mukhang makaluma yung paniniwala ng person mo, Pisces, At may pagkatamad din siya. Okay? Pero pag sinabi kong Pisces, pag sinabi kong tamad, huwag kang magalit, ha? Dahil itong person na to, inisip niya na may katamaran ka. Pero ang katamaran kasi, Pisces, maraming meaning yan. For example, may taong masipag magtrabaho, pero pagdating sa bahay, tamad magluto, tamad maghugas ng pinggan, tamad maglaba. Pero pagdating sa trabaho, talagang makikita ng mga tao na pulido magtrabaho, magaling sa which is, ganun talaga. So, meaning, hindi balance. Pero binabalak na, binabalanse. So, yan ang nararamdaman niya sa'yo. Tingin ko,
yung pinapakita mong ugali mo sa kanya or sa mga tao sa paligid nyo, binabalance mo. Which is, yung katamaran mo, hindi niya nakakita. Pero nararamdaman niya na meron tinatago ito si Pisces. Ano? Pera pa sa sinasabi kong, baka meron yung iba sa inyo, masipag ka nga sa trabaho, pagdating naman sa bahay, pagdating sa bahay, hindi ka naliligo. Ano? Ayaw mo maligo, tamad ka maligo. Kaya, sa madaling salita, ang masasabi kong katamaran nito, or ikaw din, Pisces, pareho kayo, tamad kang mag-adapt ng mga makabago, and then, ganun din itong person mo. Yung mga uso ngayon, bawa, vegetarian, vegan, yung mga ganun. Kaya, nakikita lang ng person mo, yung pinapakita mo sa kanya, pero meron siya talagang tunay nararamdaman na, si Pisces, meron itong katamaran na tinatago, meron itong, kumbaga, negative side na hindi pinapakita sa akin. Meron mga nakasanayan siguro ito si Pisces. So, meron siyang ganong klaseng nararamdaman sa iyo, Pisces. At, ganun din ang ugali niya kasi. Pareho kayo. Kung itong person mo, let's say, nanliligaw pa lang sa'yo, may parte siya na, ngayon, magaling siyang mag-effort, gagawin niya ngayon lang. Pero bukas, wala na, tatamarin na. At saka Pisces, nakakita niya rin sa'yo, yung mga pamamaraan mo, yung mga nakasanayan mo. Kasi, ang gagawin niya, yung pamamaraan mo, yung mga nakasanayan mo, kung meron din siyang pamamaraan, meron din siyang nakasanayan, tapos hindi mo nagustuhan. Feeling niya kasi, pagka sinabi niya sa'yo, pinakita niya sa'yo, nararamdaman niya, ay, mukhang mag-give up ito si Pisces. Kaya, parang, ano ba dapat kong gawin para mahulog ang loob ni Pisces sa akin? May pagkasigurista din siya. Pero yun ang nararamdaman niya. So, meron din kayong similarity nitong taong ito, Pisces, sa nakakita ko. Parang mini-mirror niya yung pag-uugali mo, yung mga kinikilos mo, or masasabi ko na advanced siya kung mag-isip din. Kaya kung nais mong malaman kung mahal ka talaga nitong taong to, masasabi ko na hindi pa niya sure. Hindi pa ganun kamahal ang nararamdaman niya. At ang isa pang ugali din kasi nitong taong ito, hindi siya makikinig sa opinion ng ibang tao. Maaaring kinakausap niya lang, kakausap-usap lang, pero yung tenga niya, pasok dito, labas dito. Wala siyang pakialam. Pakitang tao lang, nakikinig lang sa harapan, pero no, hindi welcome yung mga opinion ng ibang tao sa kanya. Kaya alamin natin kung dapat mo ba itong iwasan o alamin natin sa ating baraha. Kailangan ba itong iwasan ni Pisces? Kailangan ba iwasan ni Pisces itong person na to? And then, saan bang bansa ito, Pisces? Itong person, kalahi ba natin? Pilipino rin ba? Meron kasing ganun Pilipino siya pero nagstay na sa abroad, di ba? Ang ating buhay naman ay sari-sari. At saka, Pisces, hindi naman ito reading para sa isang Pisces lang, Paki-adjust na lang yung gender, bansa, edad. Oh, meron tayong moon. Lumabas na yung moon natin. Teka lang, Pisces. Oh, choices. Heart cross. And then, meron tayong 4 of Cups.
The Moon. No, Pisces, hindi mo siya kailangan iwasan. May cross. Heart. Medyo malaba dito. Hindi mo siya kailangan iwasan, Pisces. At tingin ko sa'yo, no, sinusubukan mo lang maghanap ng katanungan, Pisces. Kasi, masasabi ko, ginugulo mo lang ang sarili mo sa mga bagay-bagay. Ano? Ginugulo mo ang sarili mo kasi meron tayong cross dito. Ikaw ang nagpapahirap, ikaw ang nagbibigay ng kalbaryo sa sarili mo, Pisces. Ano? Ikaw ang nagbibigay mismo ng anxiety. Anxiety sa sarili mo. At nasa estado ka rin ng ligaw. Ligaw ka. Dahil syempre, ang dami mong iniisip. Ligaw ka dito. Saan ka pupunta? Saan ka dadaan? O, di ligaw ka. Di ba? Dito, pasanin. Ikaw ang gumagawa ng kalbaryo mo dito. Hindi ka makakakuha ng tamang sagot, Pisces. Ano? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Maaaring mayroon kang malinaw na pakiramdam o isang masamang pangitain, ano? Kaya, makakabuti sa iyo, Pisces, ano? Ibalik mo yung dating ikaw, Pisces. Pakalmahin mo ang sarili mo. Nakalimutan mo na siguro kung sino kang Pisces ka, kung ano yung ugali mo nang dahilan sa person na to. Ibalik mo yung dati mong Pisces, pagka-Pisces. Ano? Malamang na napagod ka rin dito, Pisces, ano? Napagod ka at napagod ka sa pag-iisip, pati na rin yung physical mo. Alam mo, Pisces, ano, minsan tayo mga tao, ano, wala tayong malay na, alam mo yun, yung, paano ko ba masasabi sa Pisces, yung, bawa, nagtatrabaho ka, tapos, let's say, Friday, umuwi ka na sa bahay, Saturday, Sunday, wala ka naman ginawa, hindi ka naman pumasok sa trabaho, nakahilata ka lang siguro, or panood-nood ka lang na kung ano pinapanood mo, ano, pero, pagdating ng Monday, or kahit hindi Monday, let's say nagpa-massage ka during ng weekend, ano, walang pasok sa trabaho. Pero ang sakit pa rin ng likod mo, ang sakit ng balikat mo, kung saan parte ng katawan mo, no? Yun kasi, hindi ka kasi relax. Yung katawan mo, akala mo nire-relax mo. Pero ang tutusin, hindi ka relax. Kaya may mga parte sa katawan mo na mabigat, parte sa katawan mo na masakit. Malamang na yung ibang Pisces, ganyan ang nararamdaman nyo. Kasi, yung wala kang kamalayan, pero yung utak mo, yung soul mo, isip ng isip kung anong busy. Kaya maganda sa'yo, maging kalma ka. Ibalik mo yung pagiging kalmado mo. Yan ang mensahe sa'yo ng baraha. Kaya, kailangan mong sumuko at magpahinga. Magpahinga ka dito, Pisces. Kailangan mo ng rest. Alam mo, Pisces, para makapag-relax ka, mag-take ka ng breath meditation. Okay? Yung hihit-hitin mo yung hangin, hihigupin mo yung lahat ng hangin ng 8 times. Magbibilang ka ng, hindi 8 times, 8 counts. Yung, yan. Pag hit-hit mo ng hangin, hihigupin mo lahat ng hangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos stop. Hold mo yan ng 4. 1, 2, 3, 4. Tapos exhale. Kahit na sa bibig or sa ilong ka mag-exhale. Kung maririnig mo ang mga reading ko, palagi, di ba yung hininga ko, di ba? Kasi gusto kong ma-relax para ma-invite ko ang aking spirit guide, ang mga spirito, ang higher spirit. So, para makalma ka, Pisces, gawin mo yung sinasabi ko at walang mawawala. Okay? Kahit nasaan ka, nasa tren, nasa bus, nasa jeep, pwede mong gawin yan. During ng iyong work, pwede mo rin gawin yan. Yung paghinga, walang nakakaistorba. Okay? Gawin mo lang yan. Hit-hit.
hold, magsawa ka, or sa ilong, ganyan, para makarelax ka. Okay? Kailangan mo dito kasi mag-surrender. Okay? Kasi meron kang bumabagabag sa'yo na wala kang kamalayan. Kaya sinasabi sa ng baraha na maging mahinahon ka. Ano? Pisces. Kukuha lang ako ng additional. Religious factors. Your love life is influenced by religious upbringing. Baka ito sa inyo, yung iba. Ikaw na magbasa niyan. Hindi ko na anuhin. Ikaw na magbasa niyan, ha? Okay? Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay? Pero Pisces, ang masasabi ko lang, maging mahinahon ka sa isip mo at ganun din sa kapaligiran mo. Kung feeling mo naliligaw ka, kung feeling mo meron ka mabigat na pasanin, relax ka lang, okay? Overthinking ka na nangyayari dito sa'yo. Alalahanin mo uli kung bakit ka nasa landas mo ngayon. Kung bakit yung etong landas na tinatahak mo, bakit nandyan ka. Mag-reflect ka dyan. Self-reflection, Pisces. Okay? At hindi mo kailangan magmadali, Pisces. Hindi mo kailangan magmadali. Kasi pag nagmadali ka, malay mo dead end yan. Wala na, mahulog ka na dyan. Slow lang. Slowly but surely. Okay, Pisces? Para harapin mo ang mga paghamon sa buhay mo. Hindi mo siya pwedeng takasan. Kapag naging slowly but surely ka, di ba? Sure ka na eh. So, meron kang sapat na lakas. Ngayon, kaya mo nang harapin ang mga pagsubok. Kung ano mas iniisip mo na sarili mong kalbaryo o yung sitwasyon nyo, kalbaryo ba sa yan? Alam mo kung paano harapin yan. Kung paano mo i-handle yan. Okay, Pisces, yan ang mensahe sa'yo ng baraha. At kung meron ka pang, meron kang pagnanais, kahit anong gawin mo, Pisces, kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Thumbs up. Okay? Naget mo yan, Pisces, yung sinasabi sa ng baraha? Yan ang mensahe sa ng baraha, Pisces. Alamin natin kung ano ang magiging outcome nyo dito, Pisces. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano, Pisces, ha? Kasi alam mo, Pisces, pag sobrang anxiety, talagang magkakaroon ka talaga ng health issue niyan, Pisces. Mental pa. Ano ang outcome ni Pisces? Purity, blessings, action. Jiga-jiga-jing. Oh, engagement. Your love life is ascending to a higher love of commitment. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Dahil sa minahal mo ng husto ang taong ito, itong person na to, Pisces, ang mensahe sa'yo ng baraha, masasabi ko na tanggapin mo ang differences nyo. Okay? Lahat ng mga taong na-encounter natin is a blessing, Pisces. So, hindi naman ibig sabihin na pagka, ang tawag dito, hindi ako bagay dyan. Ganito kasi. Kailangan matuto tayong makisama. Lalo na pag mahal natin, kailangan natin mag-adjust. Tanggapin yung mga nakasanayan niya, yung relihiyon niya. Baka yung iba sa inyo, di ba, meron kayo religious factors. O sabihin mo, Muslim. O hindi Muslim, ewan, kung anong relihiyon. So, dito, tanggapin mo ang difference nyo.
ng person mo. So ito, malamang na ang magiging outcome nyo, tatanggapin mo to, or sinasabi sa ng baraha, kailangan tanggapin mo. Ano? Kahit na sa tingin mo, mahirap, at pwede ka naman din mag-move on kung ayaw mo talaga. Ano? Iwanan mo na lang. Nasa sa iyo rin yan, Pisces. That choice is yours. Diba? Kaya nga marami ka ditong karsada eh. Marami ka ditong pwedeng pagdaanan. Pero tulad ng nauna pa natin mga baraha dito, kasi sabi dito kasi kanina na Pisces, kung ano man yung nais mong gawin, magagawa mo. So it's either na mag-adjust ka, tanggapin mo yung mga differences nyo, or pwede mo rin siyang talikuran. Nasa sa iyo yan. Magagawa mo ang lahat ng nanaisin mo. At malamang Pisces, yung iba sa inyo na hindi lahat, ang magiging outcome nyo, no? Mananaig sa'yo ang kalungkutan dito. Malulungkot ka. Yung iba, baka hindi talaga pwede maging kayo, Meron sigurong hadlang yung iba sa inyo. Tingin ko, alam niyo naman yan, Pisces, kung ano yung hadlang. Kayo nang bahalang dito, meron ako nakikita religious factors. Baka hindi lang religious factors, kayo nang bahalang mag-adjust. Baka yung person nyo may karelasyon ng iba, may anak, may kung anong Kaya masasabi ko na merong hadlang. Talagang hindi pwede. Tingin ko, Pisces, hindi talaga mag-work yung iba sa inyo dito, yung inyong samahan. Let's say kung magkarelasyon na kayo, tingin ko, ang magiging kalalabasan nyo dito, separation. Pero, mahal nyo ang isa't isa. Gusto nyo talaga ang isa't isa. Pero mauuwi talaga kayo dito sa separation. Yung iba sa inyo, nakakita ko, magkakaroon kayo ng remorse, regret, or guilt sa mga kaganapan na meron kayo dito sa inyong samahan. May pagsisisihan kayo. Meron din kayong mga maling pag-aakala, mga pagbibintang, pag-aakusa. At dahil dito talagang matatapos ang inyong samahan. Kahit sabihin mo, Pisces, na hindi pa kayo ng person na to, sabihin mo, ay ma'am, nasa ligawan stage pa lang kami. Wala pa kami, hindi pa kami. Kahit na hindi pa kayo. Matatapos ang inyong samahan before pa lang na maging kayo. Mauuwi kayo sa totaling separation, no contacts. Siguro, yun ang nakikita ko. Kahit sabihin mong yes, oo, pinapakita mo na andun ang love mo. Siguro itong person na to, pinapakita niya rin yung love niya sa'yo. Gusto niya talaga makipag-engage. Siguro pareho kayong feeling nyo. Blessing kayo sa isa't isa. Meron kayong nararamdaman na ganyan eh. Which sa tingin ko naman, eto ang kalbaryo nyo, Pisces. Yung iba sa inyo, malamang na hindi magiging kayo talaga. May mga hadlang. Kayo nang bahalang mag-adjust kung anong hadlang yan, Pisces. Kung pagbabasihan natin ang baraha, may religious factors dito na lumalabas. Relihiyon, hindi ko alam kung anong relihiyon. Hindi, alam mo, meron akong pumapasok sa isip ko na hindi relihiyon na ano ba to? Parang kailangan niyang pumasok dito sa relihiyon na to. Kaya, tingin ko yung iba sa inyong Pisces, eto ang hadlang. Kasi may cross, tapos may religious, di ba? Pare. Pare ba to? Monk? Hindi ko alam. Seminarista? Madre? Missionary? At yun ang magiging hadlang.
yun ang magiging hadlang ng paghihiwalay nyo. Magiging sanhi ng paghihiwalay nyo. Meron kayong pagmamahalan sa isa't isa, pero hadlang na kailangan yung mag-separate dito. Pero mahal nyo ang isa't isa. Kung hindi nyo mahal, na curious kayo sa isa't isa. Kumbaga, hindi pag naging kayo, pero sino kaya siya? Marami kang tanong. Kaya siguro nagkakaroon ka ng anxiety dito, yung iba sa inyong Pisces. So Pisces, kung gusto mong pakinggan ang susunod na sasabihin ko, tune in ka lang. Dahil i-reveal ko ang soul contract, yung mga napili ko na nag-send sa akin ng emails, nag-send sa akin ng comments sa YouTube ko at sa aking Facebook. At Pisces, meron din akong ituturo sa iyong prayer. Kung okay ka lang, pakinggan mo pa. Okay, for the meantime, ilalabas ko muna ang aking bell at isusulat ko sa papel yung mga napili ko. Okay, sandali lang. Okay, Pisces. So, eto Pisces, panalangin sa gitna ng conflict na pag-ibig mo, Pisces. So, nasa sa iyo ito, Pisces, pakinggan mo lang at ibabase ko sa ating baraha. At kung gusto mo, isulat mo sa papel or sa iyong cellphone para anytime ma-check mo siya, mabigkas mo siya. Hanggat maaari 3 times a day, Pisces, kung okay lang sa'yo. Okay? So, after na ma-bell ko ang etong bell natin, then mag-sign of cross ka, ha, Pisces. Start na ako, ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, I know I add fuel to the fire in my relationships because I am needy myself. I don't like to admit it, but I know it's true. Thank you that you see me as I truly am, and that you still love me. Please help me to see myself honestly and to own my own part in this conflict rather than point my finger. Please give me insight into my own needs and give me patience as I encounter needs in the ones I love. I need you, Lord. Please guide me and empower me by your Holy Spirit. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay, Pisces. Ikaw na ang bahala, ha. Tingin ko naman sa'yo, Pisces, magaling kang mag-English kumpara sa akin. Ako kasi, 3 lengguwahe. English, Japanese, Tagalog. Minsan meron pa akong mga kliyenteng Espanyol. Kaya labo-labo na ang utak ko. Labo-labo na yung lengguwahe ko. At kaya, tingnan mo naman sa reading ko, palagi akong bulol. Pasensya na, Pisces. Okay? So, ganun yun, Pisces. And, eto rin, i-reveal ko na yung, eto, sinulat ko sa papel. So, sinasabi ko sa inyo, soul contract. Ito yung mga napili ko. Pero bago ko i-reveal ang ng mga taong ito, kasi Pisces, sa aking serbisyo, lalo na kapag nag-request ka ng excuse, kaiinom ko lang ng tea, pasensya na. Kasi sa kadaldal natin, nauuhaw tayo. Tapos ngayon lang lumabas yung parang napapadighay ako. I'm sorry, Pisces. Excuse me, ha? Okay, Pisces. Sa tarot reading ko, usually sinasabi ko 3 question. Okay? So, babayaran nyo sa akin yung 3 question. And yung sa soul contract, aalamin ko yan, which is free of charge. Hindi ko kayo sisingilin doon. Bakit? Kasi gusto ko malaman nyo kung ano ang soul connection nyo sa mga taong nagiging karelasyon nyo or sa mga taong nagiging nakakasalamuhan nyo. Kahit yung mother mo, parents mo, mga relatives mo, co-worker mo. So basically, ang binibigay ko, kasi siyempre magpapahula kayo tungkol sa inyong karelasyon, So, yung inyong birth date or yung inyong birthday na person. Pero kung ayaw nyo ng person na to, pwede mong i-change yan sa kung sino yung gusto mong hulaan natin. Just like na mayroon manliligaw ka. Alamin mo lang yung birthday nun.
Tapos i-send mo sa akin. Tapos ako nang bahala. Okay? So ganito, eto na nakuha ko, nakalagay me. Basically, may mga nakalagay na ako. Nilagay ko lang na me. Mamaya kung maalala ko, kukuha ko ng screenshot and then during ng editing ko, dito ko ipapapa pag naalala ko. Pero pag hindi, I'm sorry. Pero ito na lang. So, siya is February 21. Yung person niya is December 25. Christmas to 25. So, napagtanto ko na siya ang taong nagbibigay sa kanya ng lakas, susuporta. Then, ganito rin itong si person niya. Pareho silang merong ganong klaseng soul contract. Susuporta siya dito, susuporta din siya dito. So, hindi ko masasabing soulmate, pero masasabi kong isa silang soul family. Malamang nagaling pa sila sa past life nila, or kung hindi man, sa past life nila, hindi naman sila naging magkarelasyon, pero pumayag sila na gumawa ng kontrata na magtagpo sila ngayong present lifetime nila at magtulungan sila dito sa kanilang life journey. Ganun po yan yung soul contract natin. Pero wala tayong naaalala. As long as hindi ka magiging psychic medium, bibisitahin mo yung Akashic record mo, wala kang maaalala. At ang Akashic record po, yung mga pinupuntahan nyo pong mangkukulam, hindi po sila makakapag-access dyan. Dahil ang Akashic record para lang po sa mga taong may mataas na vibrational frequency. Tandaan nyo po yan. Kaya yung mga mangkukulam na yan, wala na po yan sa book of life. Burado na yan. Hindi na pinapansin yung mga yan. Which is KSP ang mga yan. Kaya pagka pumupunta kasi kulamin natin, huwag po kayong magpapakulam. At kung sinasabi niyong Kristiyano kayo, mas lalong huwag niyong gawin dahil tatanggalin kayo ng Panginoon. Malaking pang-iinsulto yan kay Jesus Christ. Huwag niyo pong gagawin yan. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa Panginoon. Nagdadasal kayo ng Our Father, nagpupunta kayo ng simbahan, pero pagka once na nagkaroon kayo ng problema na hindi nyo nagustuhan, yung tao, gusto nyo kulamin, yung ka-business partner nyo, ka-office mate nyo, nabugrit kayo sa kanila, gusto nyo kulamin, pupunta kayo sa mangkukulam, huwag nyong gagawin yung ganyan. Kaya sinasabi sa Biblia, huwag kayong mag-revenge. Pero, isumbong nyo na lang kay Lord. Ako meron akong kakayahan dahil mayroong black magic, mayroong white magic. Which is, ang kaalaman ko is white magic ako. Pero kahit nasabihin mong meron akong kaalam sa white magic, still pinapaubaya ko kay Lord. Dahil yun ang sabi niya sa akin. Yung mga ganyan, merong kaming rules and regulation. Merong idiniklara sa akin na pwede kong gawin at bawal kong gawin. Kaya, yung iba sa inyo, pag nagre-request sa akin na kulamin mo si ganito, I'm sorry, hindi ko kailangan ng pera mo, sa iyo na yan. Dahil ang mas kailangan ko ang Panginoon sa puso't kaluluwa ko, sa aking espiritu. Kailangan ko ang Holy Spirit. Dahil ang kakayahan kong ito, kung wala si Lord, wala po akong kakayahang psychic. Si Lord ang nagbibigay sa akin at siya ang aking employer. Empleyado lang po. Isa akong employee ng universe. Kaya nagpapaumanhin po ako doon sa mga taong, alam ko yung iba nanunukso eh. Ang akala nila, hindi ko sila nilalabanan dahil alam ko sila ay tao at yung kaaway ko is yung behind nila, yung evil spirit behind their backs. Yun ang kaaway ko. Kaya sometimes kailangan ko din saktan yung taong yun para ma-realize niya. Pero ang higit dyan, ibang pananakit ang gagawin ko. More on love ang gagawin ko. Para may matanto yung taong yun na merong pinapasukan ng evil spirit. Dahil tayong lahat ng tao, minuto, segundo, pumapasok talaga ang demonyo. Dahil etong mundo natin is nasa lower vibration. Madali po tayong matukso. Kaya kailangan natin palaging pray. Hindi lang every Sunday, hindi lang Wednesday, hindi lang Friday. Every day, every minute, every single day, kailangan natin tawagin si Lord. I-welcome natin ang kanyang spirit sa ating katawan. Okay? So, hindi porket manghuhula ako, ay, manghuhula ka din. Ginagamit ko po ang Biblia. At ang Biblia ang aking roadmap. Kaya alam ko kung ano ang dapat kong gawin dahil sila ang mga gabay ko, ang Ascendant Master, si Jesus Christ ang aking teacher, ang aking master, ang aking father, ang aking provider,
protector, lahat siya. Siya ang creator, siya ang lahat. Almighty si Lord. At ganun din po sa inyo, Pisces. Okay? Lakasan nyo ang paniniwala nyo sa Panginoon. Okay, Pisces? So hanggang dito na lang ha. Pasensya na. Ibahin nyo po ang reading ko kumpara sa mga taro-taro dyan. Hindi po ako basta-basta vlogger para kumita lang or upload ng upload. Hindi. Ang kailangan ko dito is ma-deliver ko sa inyo kung ano ang tunay nating pagkatao, kung ano ang ibig sabihin ng Kingdom of God. Okay? Maraming salamat, Pisces ha. Next time na lang ulit. And thank you sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye!